Yes, Lord, dakila po namin Ama, Diyos makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pobre sa Kristo. Lubos kami nagpapasalamat sa iyo, malapit sa pagkakataong ito, malapit ito kami lahat, iyong kinapatuloy, kinahabagan. Hallelujah, maraming salamat, malapit sa iyong pag-iingat, hallelujah, sa pag-provide mo ng aming pangangailangan upang kami malapit pagpatuloy sa paglilingkod sa iyo sa kalakasang physical, higit sa kalakasang spiritual, na patuloy namin natanggap ng gagaling sa iyo, malapit maraming salamat, malapit noon. May simbang gawain sa araw tayo pinagpala, malapit noon, kasama ka namin, hindi mo kami pinabayaan, maraming salamat, malapit noon. Sa oras pong ito, sa aming pag-aaral po na yung mga banal sa ganang akin, wala po akong kayahan. Hallelujah, ikaw po wala nakakalam ng katayuan ng aming mga buhay, basura lamang sa iyong harapan, malapit noon. Kayo po malapit pinulot po, malapit noon, at kami kinahabagan, malapit noon. Hallelujah, dinala mo simbang gawain at kami ginagamit, maraming salamat, malapit noon. Kaya sa oras pong ito, sa aming pag-aaral po ng iyong mga banal sa, ikaw po ang siyang magbukas ng magpakinig ng bawat isa sa amin, maliwalingkod, malapay noon, pasalamat sa iyong harapan. Ikaw po ay siyang kumilos, magbigay ng karunuan, kaalaman, malapay noon, bawat pabitin kung salita mo, malapay noon. Ito po yung samahan ng iyong kapangyarihan, malapay noon, hanggang sa matapos ang balagawain ito. Samahan mo kaming lahat, malapay noon, anumang gawa ng kaaway hadlang sa aming kalagitnaan. Ito po malapay yung pawiin, alisin, hallelujah, lahat ng gawa ng kaaway hadlang sa aming kalagitnaan. Ito po ay aming sama-samang pinalalayas, tinataboy sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Glory to God. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Ating mapalakpakan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa ating napakabait na Diyos. Muli tayo po ay pinagkatipo ng ating mahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain upang tayo po ay magpasalamat at sambahin natin ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas po na pagpupuri at pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, tanging sa ating buhay at makapangyarihang Diyos lamang. Praise the Lord. Dubling paggalang po, respeto sa ating minamahal at ginagalang ng mga magulang natin sa ating mahal na Panginoon. Patuloy po nating inaalala ang kailangan na pagpalang mga turo at aral sa balagawaing ito hanggang ngayon. Tayo po ay nananatili at patuloy po tayong kinahabagan ng ating dakilang Diyos upang ating pong patuloy, papurihan, pasalamatan ang dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa bawat buhay natin. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Ako pinagpapabot po ng magandang hapon na po sa mga beloved Elvira family, ating beloved pastor, praise the Lord, sa ating beloved ordained preacher, sa kanya po pangangasiwa po dito sa buong Kabikulan, ating beloved ordained preacher, beloved Brother Dick, maging sa kanya po sa mga manggagawa po sa basa ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, maging po sa nataasan po sa balagawaing ito po sa lugar na ito, maging po sa mga manugtog, mga aawit, maging sa ating po mga patiran po na narito. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Ang kapurihan ay nanggagaling walang iba sa ating buhay na Diyos. Ating pong palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Tunay po mga kapatid, ako yung nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi man po karapat dapat ang iyong lingkod, mga kapatid. Praise the Lord. Sabay ko po yung naatasan po mga kapatid sa lugar na ito sa ngayong araw po na ito. Hallelujah. Hindi man karapat dapat. Tayo po ay patuloy ginagamit sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah, glory to God. Ano po, sabi ito mo ba rin sa Kawikaan 23:15? Praise the Lord, at ipong basahin po yan. Mula po dito sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 23, versikulo 15. Sinasabi, Anak ko, kung ang iyong puso ay magpakapantas, ang puso ko'y matutuwa sa makatuwid, bagay ang akin. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Anak ko, kung ang iyong puso ay magpakapantas, ang puso ko'y matutuwa. Sa makatwid bagay ang akin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ito bang sabi sa Kawikaan, hinahanap ng ating mahal na Panginoon sa isang tao sa mundong ito, sa isang anak ng ating mabait na Diyos, na magpakapantas. Oras na tayo po ay magpakapantas, wala pong ibang unang matutuwa ay ang ating mahal na Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito? Na ang isang anak ng ating mabait na Diyos, ang isang tao sa mundong ito ay magkaroon po ng panahon o ang kanya pong puso ay ating puso, ito po ay magkaroon po ng pagkakataon, oras na hanapin ang ating mabait na Diyos. Tunay po na wala pong ibang matutuwa, walang iba ay ang ating mahal na Panginoon. Sapagkat po sa karamihang tao ngayon sa mundong ito, wala na pong puwang sa kailang isipan na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. At wala na pong oras na hanapin ang ating buhay na Diyos. Amen po ba? Ganoon po ang tao ngayon. Bagamat sinasabi ng ibang tao,
hindi naman kami nagkakalimot sa Diyos. Pare-parehas lang tayo nagsasa Diyos. Pero po ang hinahanap ng ating napakabait na Diyos, yung ating hanapin at gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, na ang ibig sabihin ng ating mabait na Diyos, yung ating puso nito ay ating pong bigyan puwang sa ating mahal na Panginoon. At diyan matutuwa ang ating mabait na Diyos, at dito natin mararanasan ang bagong bagay na ang maranasan natin, tunay na pagpapala galing sa ating buhay na Diyos. Mararanasan natin, ma-experience mo natin sa ating buhay kung ano ang katuwaan ng ating mahal na Panginoon sa isang lumalapit sa harapan ng ating mabait na Diyos. Amen po ba? Mayroon po tayong mararanasan na isang bagay, ibang bagay, na ang tanging makakaranas lamang po nito, tayo po na lumalapit at binigyan po natin ng puwang ang ating puso sa ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Tayo po ang makakaranas niyan. Patutunayan ng mahal na Panginoon sa Kristo kung gaano siya natutuwa habang ginagawa po natin sa harapan ng mabait na Diyos yung kanyang kalooban. Yan po natin mararanasan kung anong katuwaan ang nasa puso ng ating mabait na Diyos, at yun din po ay ating mararanasan. Kaya sasabihin natin, bakit ngayon ka lang, mahal na Panginoon? Bakit ngayon lang kita nakilala, mahal na Panginoon? Napakabuti mo pala na ang tao ay maglingkod sa iyo. Yun po ay tunay na mararanasan, sapagat po ang sabi sa ating binabasa, sa makatuwid bagay ang akin. Kaya yun pong tunay. Katulad po natin ang kapurihan sa ating dakilang Diyos lamang. Napatunayan natin na tayo po ay para sa ating dakilang Diyos, sapagkat atin na pong nagagawa ang kalooban ng mahal na Panginoon. Tayo po ay nahihirapan, pero nandyan po ang patuloy na pag-alalay sa atin ng ating mabait na Diyos upang patuloy malugod, matuwa sa atin ang ating buhay na Diyos. Everybody say amen. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Sa kanya pong kabutihan, hanggang ngayon, tayo pa ay narito. Hindi pa po tayo karapat-dapat, subalit patuloy tayong kinahabagan ng ating buhay na Diyos. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi po sa Banal na Kasulatan, mayroon po isang kaganapan sa Banal na Kasulatan. Dumating po sa punto na ang mga tao, ang isang Kristiyano, dumarating po mga kapatid, sa mga bagay nandun po sa kawalan ng pag-asa. Minsan po sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ganoon po yung nangyayari sa atin. Bagamat tayo po ay kinalugdan ng mahal na Panginoon, pero po darating at darating sa isang oras, sa isang araw na tayo po maramdaman natin na para bang hindi natutuo ang mahal na Panginoon. Mawalan po na tayo ng pag-asa. Subalit ang isang kaganapan po sa Banal na Kasulatan, katulad po ng apat na may ketong, apat na may karamdaman, sa kailan pong kalagayan, dumating po sa isang bagay na ang lugar ay nagkaroon po ng tagutom o kahirapan man. Sapagkat sila po ay mayroong karamdaman, nagkaroon pa rin po sila ng pagpapasya. Nang sabi ng apat na ito, kung tayo ay mananatili sa bagay na ito, sa ating kinalalagyan, mamamatay tayo. Subalit kung ating gawin ang magandang plano na pasukin natin ang isang lugar na naroon yung pagpapala, naroon yung kasaganaan, subalit hirap makapunta roon sapagkat ang kalaban ay naroon. Subalit nagkaroon po ng magandang plano ang apat na may sakit na kitong. Sa kailan pong plano, ang sabi nila, kung tayo ay mamamatay sa ating kinalagyan at kapag hindi tayo gumawa ng kapamaraanan, dito tayo mamamatay. Subalit ang sabi nila, mamatay at mabuhay, pasukin natin ang lugar na ating kinatatakutan. Sa kailan pong pagpasok sa lugar na yun, sa Syria, ang apat na kitungin wala pong magagawa. Subalit habang sila po ay papunta sa isang makapangyarihang lugar, naroon po yung tapang ng mga taga-Syria. Habang sila po ay papalapit doon, ang napakinggan po ng mga taga-Syriang itong maratapang, ang kailan pong napakinggan ay hugong po ng mga mandirigma rin. If I say amen. Ang narinig po ng maratapang ng mga taga-Syria, ang narinig po nila, hagibis ng mga paan ng kabayo, hugong ng mga kabayo. Ibig sabihin sa kanilang pong pakikinig, marami pong mga kalaban na papapunta po sa kanila. Pero po hindi nila alam, apat na may sakit lamang
ang papalapit sa lugar na yon, na nagkaroon po ng pag-asa, na sila po ay humarap ng tapang pananampalataya sa ating dakilang Diyos, na nagkaroon po sila ng lakas ng loob. Nawang tayo din ay mamamatay din naman sa panahong ito, pasukin na natin ang lugar na ating kinatatakutan, sapagkat kung tayo ay mamamatay lang tayo. Subalit kung tayo ay mabubuhay tayo sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Nagkaroon po sila ng lakas ng loob. Kaya ang tatlo pong ito, pagdating nila doon, wala na pong matatapang na mga taga-Syria. Ang naabutan po nila, yung mga ginamit na mga kabayo na pandigma, at ang naabutan po nila sa Syria, kasi sila pong magpasok, naroon po lahat ng ginto, kayamanan, naroon po yung kasaganaan na iniwan po ng mga taga-Syria. At sino po ang nakatanggap noon? Yung mga tunay na naglakas ng loob na gawin, pasukin ang lugar na yon, at sila po ay sinamahan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya minsan po sa ating takot, doon po tayo napapahamak. Subalit tayo po ay magkaroon lamang ng lakas, tiwala sa ating mabait na Diyos. Lahat po ng ating kinatatakutan, papawiin ng ating mabait na Diyos, at tayo ay aalalayan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay natutuwa kapag tayo po ay nagpakapantas, naging marunong sumunod sa kalooban ng ating mabait na Diyos, matutuwa ang ating mahal na Panginoon, at siya po ang kikilos sa ating buhay kung paano tayo pagpalain, tulungan ng ating mabait na Diyos. Ating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dati takot ang apat na may kitong na ito. Hindi na po natin basahin, yun po ay nakalagay sa unang hari 7:3. Huwag na po natin basahin sapagkat yung ating oras po, ito po ay medyo gahol na. Ako po ay umakyat dito to 30. Dapat 30 minutes, tapos na po tayo mga kapatid. Kaya huwag na po natin basahin. Doon po sa may mga Biblia, inyo na po yung basahin, at dito nyo po maranasan ang ating, dito nyo po mabasa ang ating tinatalakay. Na doon po na pinakita ng mahal na Panginoon kung ano ang mabuting bagay doon po sa nagpakapantas, doon sa naging marunong habang nabubuhay sa sanlibutan ito. Hinahanap ang ating mabait na Diyos, pagkakalooban ng mahal na Panginoon ng tunay na pagpapala, sapagkat siya, ang sabi sa walang kasulatan, sapagkat tayo ay sa ating dakilang Diyos. Pagsubok, kahirapan nandyan, kawalan ng pag-asa nandyan, subalit nung ang mga apat na itong kitungin gumawa, humarap, matapang sa kalooban ng mahal na Panginoon, naroon po nakamta nila ang kapayapaan, gabay ng ating mabait na Diyos na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon, tunay na mararanasan ng sino man katulad po natin. Na dati po tayo, lahat dito ay talagang walang direksyon ng ating buhay. Subalit nung tayo po ay lumapit sa ating napakabait na Diyos, ito po tayo ngayon, nagpakapantas tayo. Ibig sabihin, natutuwa ang ating mabait na Diyos at pinatunayan niya na tayo ay para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Naranasan natin ang kapayapaan. Ito po ang sabi sa Malang Kasulatan, 14:27 ng Juan. Basahin po natin talatang ito at susunod pa ito ng ikalawang Timoteo 1:7. Mula po sa aklat ng Juan, 14 ang talata po ay 27. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso, ni matakot man. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ikalawang Timoteo 1:7. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ito po ang nakamtan, pangako ng ating mabait na Diyos sa sino man pong tao na lumapit sa ating mahal na Panginoon, na dati balisa ang mga kalagayan, problema hinaharap. Subalit nung tayo po ay magkaroon po ng panahon, oras na ibigay natin ang ating puso sa ating mabait na Diyos, mararanasan natin ang tunay na pagpapala, tunay na kabutihan ng gagaling sa ating mahal na Panginoon, na ito po ay masusumpungan lamang walang iba sa ating buhay na Diyos na pinaglilingkuran. Nang hinahanap-hanap ng buong
mundo ang isang bagay na ito, na ang kapayapaan nais maranasan ng isang tao. Subalit kailanman ito po ay naging bigo sa lahat ng mga tao, ang kapayapaan ay hindi nasumpungan, sapagkat ang tunay na kapayapaan ay masusumpungan lamang ng isang tao kapag ang puso natin ay ating ibigay sa ating mabait na Diyos. Diyan natin mararanasan ang tunay na kapayapaan na nanggagaling walang iba sa ating buhay na Diyos. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihanan ang iyong puso ni matakot man. Ating palakpakan ng ating buhay na Diyos. Ganon ang pag-asa na salita ng Diyos na ibinigay sa atin. Saan po natin narinig yan? Dito sa unat dalangin natin, beloved pastor, sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at hindi lang po basta itinuro, kundi yung naturuan, ating naranasan sa ating buhay. Kaya tayo ay mayroon mga patotoo. Anong klaseng kapayapaan na ating nakamtan dito sa banal na gawain ito? Ito po ay ating na-experiencehan hanggang ngayon mula noon. Buo ang ating pakiramdam na kasama natin, totoo ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Ibalik sa praise the Lord. Yung kapayapaan na hinahanap ng tao, ito ba hindi nakukuha? Sabi nga ng ating malabrit kanina, ito ay hindi nabibili sa mga butika. Bakit niya nabanggit ang mga bagay na yan? Sapagkat dito niya naranasan ang tunay na pagpapala, tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan. Walang iba yung naglilingkod at ibinigay natin ang ating mga puso, ang ating oras, ang ating panahon sa ating buhay na Diyos. Amen po ba? Amen sa praise the Lord. Huwag magulumihanan ang iyong puso ni matakot man. Ganon ang hamon ng ating mabait na Diyos sa bawat Kristiyano, sa bawat tao na lumapit sa ating mahal na Panginoon. Malakas ang loob. Hindi pwedeng tayo lumaban ng mabuti, sapagkat ang ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, 2 Timoteo 1:7, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, ibig say praise the Lord, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ito po ang ating natanggap. Ito po ang turo sa banal na iglesyang ito. Kaya tayo po ngayon ay narito sumisigaw, nagpapatotoo na tayo po ay nakapagsasalita dito, hindi ayon sa ating karunungan. Nagpapatotoo tayo, hindi ayon sa ating sariling plano, kundi tayo po ay nakatayo dito ayon sa espiritu ng ating mabait na Diyos na ating natanggap, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Ibig say amen. Kahusayan na totoo yung ating binabanggit na tanging ang mga bagay na yan ay nanggagaling lamang, walang iba sa mabuti at makapangyarihang Diyos na buhay, walang iba ang ating pinaglilingkuran. Kaya tayo po ay narito, buo ang ating buhay, buo ang ating puso, na tayo po ay pag-aari, hawak ng ating mahal na Panginoon. Ibalik sa amen. Bagaman nandiyan tayo mga kapatid sa kamay ng ating mabait na Diyos, wala na ba tayong problema na haharapin? Wala na ba tayong pagsubok na haharapin? Nandyan pa rin po yan mga kapatid, bagay sa buhay ng mga apostol noong unang panahon, habang kasama nila ang ating napakabait na Diyos sa kanyang pong paglalayag ng katawang tao, ang ating mabait na Diyos dito sa mundong ito, at nangaral ng salita ng Diyos, kasama niya ang mga apostol, at habang sila po mga kapatid ay nangangaral, at sila po ay lumalayag papunta sa ibang nayon, dumating po sa isang kaganapan, habang sila po ay naglalayag, ang mga apostol naglalayag kasama ang ating mabait na Diyos. Dumating pa rin po mga kapatid ang malakas na bagyo sa karagatan. Amen po ba? Dumating ang malakas na bagyo, dumating ang unos, at sabi ng mga apostol, tinising nila ang mahal na Panginoon, at ginising siya, sabi, hindi ka ba natatakot na malulubog na tayo? Nung magising ang ating mabait na Diyos, hanggang sa ngayon ba kayo ay natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? Ang ginawa ng mahal na Panginoon, hangin, bagyo, tumigil ka. Tumigil ang hangin at ang bagyo. Ibig say amen. Kasama nila ang mahal na Panginoon sa kanilang paglalaya. Pero may pagsubok. Ganoon din po sa buhay natin. Akala natin, porque tayo ay nasa kamay na ng mahal na Panginoon, wala nang pagsubok. Dito po natin makikita, habang tayo po ay naglilingkod sa mahal na Panginoon, napatunayan natin nakasama ang ating buhay na Diyos.
Naranasan natin ang magandang bagay, kapayapaan, kapangyarihan, pag-ibig, kausayan, naramdaman natin. Pero nandyan pa rin po ang pagsubok. Everybody say amen. Kasama natin ang mabait na Diyos. Pero po, ang pagsubok ito po ay hindi maaalis. Dito tititingnan ng mahal na Panginoon. Wala pa ba kayong pananampalataya? Everybody say praise the Lord. Kaya sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, habang tayo po ay nagpapakainit sa paglilingkod sa ating mabait na Diyos, ang pagsubok po, ang mga hadlang na yan, ito po ay hindi maaalis. Kasama po natin yan. Ibig sabihin, nandyan po yung bagyo, unos, problema, pagsubok, lahat po yan nandyan kasama natin. Everybody say amen. Hindi maaalis, nandyan po yan mga kapatid. Subalit, ang sabi mo natin sa Exodo 14, 13, basahin po natin talata na yan. Yung ating pong binabanggit ng mga unos, bagyo, mga apostol kasama ng ating mabait na Diyos, yun po ay nakalagay sa Marcos 4:36 hanggang 41. Kayo lang po magbasa niyan. Ating po mabasahin dito sa 14:13, 14 ng Exodo. Kung paano po mag-ingat ang ating mabait na Diyos. Kung paano alalayan ng mahal na Panginoon ang mga tunay na umiibig sa ating dakilang Diyos. Basahin po natin talata na yan. Mula po dito sa aklat ng Exodo, Kapitulo 14, ang bersikulo ay 13 hanggang 14. At sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo at tingnan nyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uling makikita magpakailanman. Sa 14, ipakikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo tatahimik. Amen. Purihin ang ating mabait na Diyos. Iba rin sa praise the Lord. Grabe ang pagsubok na hinaharap. Maging yung mga taga-Israelitas nung panahon, sa kailan pong paglalakbay, pagkikipagbaka sa kamay ni Paraon. Naroon, grabe po ang takot nila. Subalit naroon po ang tao ng Diyos na si Moises. Sinabi ni Moises sa bayan, huwag kayong matakot, tumigil kayo. At tingnan niyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita magpakailanman. Everybody say amen. Ganun mga kapatid, ang mga talata na nagbibigay po ng lakas sa atin kung paano po ang pagliligtas, pag-iingat ng mabait na Diyos noong panahon. Ganun din po sa ating kapanahonan ngayon, nararanasan natin habang tayo po ay nakikipagbaka sa mundong ito sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Marami po tayong dapat katakutan, pagsubok, kahirapan, karamdaman nandyan. Subalit, huwag kang matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Everybody say praise the Lord. Ito po ay ating naranasan kung anong pagliligtas ang ginagawa ng mabait na Diyos sa bawat buhay natin. Pangako ng mahal na Panginoon, sapagkat ang mga Ehipsyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo muling makikita magpakailanman. Ang Ehipsyo po na tinatawag ngayon ng ating mahal na Panginoon sa ating kapanahonan. Ito po lahat ng mga pagsubok, humahad lang sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yun mga kapatid, ang sabi sa kasulatan, ang inyong nakikita ng mga pagsubok, ito ay pansamantala lamang at hindi nyo na ito muling makikita magpakailanman. Sasabihin natin, ang pagsubok na yan ay papawiin ng ating mabait na Diyos. Bagamat nandyan yan, pero may pangako ang mahal na Panginoon, ang lahat ng pagsubok na yan ay may katapusan lamang. Everybody say praise the Lord. Ano po ang ating napakinggan kanina sa ating patutuo? Sabi niya, oo, grabe ang hirap ng pagsubok sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang kailang bahay nakatayo doon mismo sa barangay na yon at ang chapel pa ng kinamulatang relihiyon nandyan pa. Kumbaga sarado katoliko. Imposible sila po ay maniwala sa gawain ito. Subalit, sila po ay isa sa kinabaghan ng mabait na Diyos na binuksan ng malapang kanilang puso at isipan na maglingkod, hanapin ang totoong paglilingkod sa ating buhay na Diyos upang kumilos ang tunay na kapangyarihan. Paano matutuwa ang ating mabait na Diyos? Naranasan nila. Sabi nga niya, ang sakayan na yan, grabe ang hirap na kailang dinadas. Ayaw ipagamit ng kanyang beloved Papa sapagkat kung saan sila sa pupunta. Subalit, ang sabi niya, ang pagsubok na yan ay napawi at yun ngayon hindi na po nakikita sapagkat ang pagsubok ay napawi na. Ngayon sila ay tunay na kinahabagan at pinagpalang lubos ng ating buhay na Diyos.
Ating palapakan ng ating mabait na Diyos. Even say, praise the Lord. Hindi na nila naranasan yung pagsubok nung una, nahirapan sila. Ganoon din po tayo ngayon. Lahat po ng nagipagpaka sa mundong ito sa maglilingkod sa mahal na po, lahat humarap tayo ng pagsubok. Kahirapan, kawalan, karamdaman, problema dito, problema doon. Pero nariyan ang tunay na kapangyarihan, pag-ibig ng ating buhay na Diyos. Dahil sa Kanya mula noon hanggang ngayon, tayo ay narito. Pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Even say amen. Ang sabi sa 14, ipagkikipaglabang kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. Sino po ang gagawa niyan? Ang ating napakabait na Diyos. Even say, praise the Lord. Yun po ang ating naranasan dito sa mahal na gawain ito. Kaya naranasan natin, habang tayo ay nagigipit, habang tayo ay humaharap sa mga problema, habang tayo ay humarap sa mga pagsubok na yan, nandyan palagi ang kapangyarihan, ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Siya ang kumikilos sa atin. Lahat ng imposibleng bagay, ginagawang posible ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang sabi sa mahal na kasulatan. Hallelujah. Anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Sabi sa Kawikaan. Ibig sabihin sa Lord. Pag ibinigay pala natin yung ating puso sa ating mabait na Diyos, makikita natin malugod ang iyong mga mata. Makikita ng iyong mga mata kung paano kikilos, gagawa ang mabait na Diyos sa ating buhay. Siya mismo ang gagawa sa ating buhay at makikita ng ating dalawang mata ang ating kasama ay ang ating napakabait na Diyos. Siya ang kikilos. Wala tayong ibang kakampi, wala po tayong ibang inaasahan, kundi ang ating Diyos na buhay na pinaglilingkuran. Ibig sa praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Kaya po mga batid, ano sabi sa Malang Kasulatan, unang Pedro 5:7, basahin po ang talata na yan. Mula po sa aklat ng unang Pedro, 5 ang talata po ay 7, na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sa praise the Lord. Ating palapakan ng ating napakabait ni Diyos. Hallelujah! Ilagak ninyo lahat ng iyong kabalisahan sapagkat kayo'y ipagmamalasakit niya. Ito po ang nangyayari sa bawat buhay natin. Lahat ng mga problema, kabalisahan, mayroon tayong Diyos na pinagkakatiwalaan. Ang tao sa libutan ito, oras na may kabalisahan, iba po ang nangyayari. Nawawala sa sarili sapagkat wala pong Diyos na pinagsasandigan. Subalit tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Narito po tayo ngayon naturuan ng salita ng Diyos na sa oras man na tayo po ay nandyan sa kabalisahan, mayroon tayong Diyos na nagmamalasakit sa atin. Pakiramdam natin tayo po ay bagsak na, wala nang pag-asa. Pero maya-maya, ibabangon tayo muli ng ating napakabait na Diyos. Maramdaman natin yung magandang bagay, daan ng mabait na Diyos, plano ng ating mahal na Panginoon. Ang pagsubok pala na yan, ang kabalisahan pala na yan, ay dapat lang natin maranasan sapagkat diyan natin maranasan ang tunay na pagkilos ng kapangyarihan, ng pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Ibig say, praise the Lord. Tayo ba ay nakikinig? Ibig say, praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Huwag niyo po akong tingnan. Oras ako po ay tumingin sa akin, mayroon po kayong makikitang hindi maganda. Ang ating tingnan isa lamang ang ating buhay na Diyos. Sapagkat siya po ang may mabuting bagay na ginawa sa ating buhay. Kung tayo po ay magtitinginan sa isa't isa, lahat po tayo dito may diferensya. Pero po tayo ay tinutuwid ng ating napakabait na Diyos. Tayo po ay tinutuwid ng ating mahal na Panginoon. Tayo ay patuloy, dinadala, binabalik ng ating dakilang sa kanyang mahal na gawain upang tayo pa ituruan, makinig ng salita ng Diyos at yan tayo pagpapalain kung tayo ay nakikinig. Patunay na sabi sa Malang Kasulatan, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, mayroon hindi sa Diyos. Kapag tayo pa ay nakikinig ng salita ng Diyos, patunay na tayo po ay tunay na anak ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Huling dalawang talata, Jeremiah 29:11, at sundan po yan sa unang Juan 4:18. Tayo po ay aawit na pagkatapos ng talatang ito. Jeremiah 29:11.
Mula po sa aklat ng Jeremias 29, ang talata po ay 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sundan po sa unang Juan 4:18. Mula po dito sa unang aklat ng Juan, Kapitulo 4, versikulo 18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparsahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ito po ang sabi sa mga kasulatan. Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sa oras pong ito, nalalaman ng mahal na tayo ng ating iniisip. Walang nakatago sa ating mabait na Diyos. Everybody say amen. Everybody say, praise the Lord. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Pagpalain tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Nalalaman ng ating mabait na Diyos ang ating pag-iisip. Ibig say amen. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan, totoo po kaya? Alam ng mabait na Diyos kung ating isip sa oras na ito ay kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ating parapakan ng ating mabait na Diyos. Even say, praise the Lord. Alam ng ating mahal na Panginoon, hindi tungkol sa kasamaan. Pag nasa atin ang kapayapaan, tunay na pagpapala ng gagaling sa ating buhay na Diyos. Even say, praise the Lord. Kapag ang kapayapaan ito ay nanatili sa atin, ang kapayapaan ito ang magdadala sa atin ng tunay na kagalakan sa paglilingkod natin sa ating buhay na Diyos. Even say amen. Pag may kapayapaan, ang sabi mga kapatid, tayo ay magiging peacemaker. Even say amen. Walang kaguluhan. Pag nandyan ang kapayapaan, tayo po ang mag-uumpisa ng tunay na kagalakan. Tayo po palagi ang tagapagbuo ng kapayapaan, hindi po tayo troublemaker. Even say amen. Even say praise the Lord. Pag nasa atin ang kapayapaan, tayo po ay magiging peacemaker. Hindi po troublemaker. Pag tayo po ay troublemaker, ang kapayapaan ay wala po sa atin. Even say amen. For we are at peace in holiness, no man can see the Lord. 12:14 ng Hebreo. Yan po ang totoo. Amen po ba? Kapag ang kaguluhan ay nasa atin, hindi po tayo lumalakad sa kapayapaan. Subalit kung tayo pa ay lumalakad sa kapayapaan, naroon po yung tunay na pagpapala galing sa ating mabait na Diyos. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay na nais ng ating mabait na Diyos na mangyari sa atin, ang nais ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin, maglingkod sa mahal na Panginoon na may kapayapaan, may kabanalan, sapagkat yun ang tunay na pagpapala na ating natanggap ng gagaling sa ating buhay na Diyos. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay hindi ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang iyong puso, ni matakot na. Ang kapayapaan na ating natanggap ay nanggagaling walang iba sa ating mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ngayon ay pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos na tayo ay maglingkod na may kapayapaan, may kagalakan, may pag-ibig, may kausayan, sapagkat yon ang ibinigay sa atin ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Huwag tayong matakot na gumawa sa kalooban ng ating mabait na Diyos, sapagkat ito ang ibinigay sa atin na Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Amen, say amen. Hindi po tayo mag-uumpisa ang kaguluhan. Ang kaguluhan ay nanggagaling po yan sa gawa ng kalaban ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay lumalakad sa kapayapaan sapagkat dala natin ang pangalan ng ating mabait na Diyos. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, ang ating mahal na Panginoon, ang ulo ng kapayapaan. Amen po ba?
Prince of Peace ang ating buhay na Diyos. Walang ibang kapayapaan kundi ay ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ang kinahabagan ng ating dakilang Diyos na ang kapayapaan nais ng mahal na Panginoon ito po ay manatili sa bawat kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Ibinigay ang kanyang puso, ang kanyang oras sa ating mahal na Panginoon. Ito po ay mananatili. Ang kapurihan ay sa ating mahal na Panginoon lamang. Ibig say, praise the Lord. Unang Juan 4:18, huling talata, tayo po'y aawit na. Praise the Lord, hallelujah. Ang sabi po dito, walang takot sa pag-ibig. Ibig say, amen? Kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Ating panapakan po ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Kapuri-puri po ang ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo po ay patuloy pong inaaralan, tinuturuan, sinasamahan, ginagabayan ng mabait na Diyos. Habang tayo po ay nakikipagbakas sa mundong ito, tayo po ay inaalalayan ng tunay na pag-ibig, tunay na kapangyarihan, tunay na kagalakan ng gagaling sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat ayaw niya na tayo ay mapahamak, nais niya tayong lahat ay magkamit ng tunay na buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Maglingkod tayo na may kagalakan, may kapayapaan, hindi kaguluhan. Tayo po ang umpisa ng kapayapaan. Yun ang tunay na lumalakad, may pag-ibig, may takot sa ating mahal na Panginoon. Hindi magsisimula sa atin ang kaguluhan. Magsisimula sa atin ang tunay na kapayapaan, pagsunod, pagpakumaba sa harapan ng mabait na Diyos, ang kaguluhan mawawala, mananatili ang kapayapaan. Yun ang magdadala sa atin sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Tayo po minsan mga kapatid, liniliglig ng pagsubok ng problema. Hindi po pwedeng tingnan natin ang ating sarili sa banal na gawain ito. Wala pong ibang mabuti rito. Isa lamang ang mapagpalang Diyos, ang mahabaging Diyos, ang siyang nagpala sa atin sa banal na gawain ito. Hindi natin piling sabihin, marami na tayong nagagawa. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay patuloy magpakumbaba sa harapan ng ating mabait na Diyos. Ang ating pupuntahan, walang iba, kabanal-banal ang lugar. Langit na pangako na kasama ang ating buhay na Diyos. Magsumika po tayo mga kapatid. Huwag nating tingnan ang ibang tao. Huwag nating pakiramdaman ang galaw ng ibang tao. Ang palagi nating pakiramdaman ay ang galaw na mabuti na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Purihin po ang ating mabait na Diyos. Tayo po umawit na sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ang tahanan na ating pupuntahan, ito po ay tahanan ng ating mabait na Diyos. Kumpleto. Lahat ay naroon na. Wala pong ibang pinangakuan yan. Yung nagbigay ng panahon, binuksan ang puso na natutuwa ang ating mabait na Diyos sapagkat mayroong tao sa mundong ito na nagbigay ng halaga na sumunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Nagsisikap gawin ang kalooban ng ating mabait na Diyos ang magtiisan ng sa wakas makikita ang tunay na tahanan pangako ng ating buhay na Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Sasabihin natin, wala pwede salamat na magpumasok sa bahay na yan. Pero sasabihin ng mahal na Panginoon, anak, pumasok ka dyan. Iyan ay nakahanda sa inyo, nagtiis, nakinig. Yung oras mo ay binigay mo sa akin. Ito ngayon, anak, pumasok ka sa kagalakan ng iyong puso. Sa kagalakan ng Panginoon, tatanggapin natin ang isang bagay na hindi karapat-dapat. Subalit yun ay magkakalob sa atin ng mahal na Panginoon. Hallelujah.
Kapag ang ating mga mata, ito ay luluha. Ang magpapahid ng ating mga luha, walang iba ang ating mabait na Diyos. Pag tayo ay nasa langit na, ang ating mga mata hindi po luluha ng problema. Kundi tayo ay luluha ng kagalakan, hindi tayo karapat-dapat, tayo ay nasa piling ng mahal na Panginoon. Tutulo ang ating mga mata sa kagalakan. At ang papahid niya na yung ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi tayo karapat-dapat. Hallelujah. Wala ng pagsubok, wala ng kahirapan. Wala ng dilim, ang liwanag doon, hindi mga kapatid kuryente, kundi mismo ang mahal na Panginoon ang siyang liwanag. Gaano kabuti ang pangako ng ating dakilang Diyos na langit na tahanan. Wala pong ibang makakapunta doon, yung tunay na nagbigay ng panahon sa paglilingkod sa ating buhay na Diyos. Tayo po ito mga kapatid. Magpatuloy tayo, magpatuloy. Hawakan nating maigpit ang turo, huwag nating bitawan. Siya ang ating buhay. Pagpalain tayong lahat ng mahal na Panginoon. Manalangin tayo sa ating mabait na Diyos. Hilingin natin sa mahal na Panginoon, tayo ay panghawakan lahat. Sa lahat ng pagsubok, tayo ay tulungan ng mahal na Panginoon. May pangako ang ating mabait na Diyos. Lahat ng pagsubok na yan, makikita natin ang pagliligtas at pag-iingat ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo pa manalangin sa ating mahal na Panginoon. Glory to God. Yes, Lord. Nakila namin yung mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po, mahal na Panginoon. Hallelujah. Narito po ang iyong mga anak, pinagpalang mga anak po, mahal na Panginoon. Naturuan, inabot ng iyong salita na kasama ang kapangyarihan. Dahil sa taon ng Diyos na iyong ginamit sa mahal na gawain ito. Hallelujah. Itinuro ang iyong salita na walang tago, mahal na Panginoon. At ito, kami ay naabot, mahal na Panginoon. At kami ay tunay na pinagpala, mahal na Panginoon. Nagkaroon kami ng oras, ng aming oras, mahal na Panginoon, ay ang paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon. At naramdaman namin na ikaw ay tuwang-tuwa at naramdaman namin sa aming buhay kung paano mo naging kami ay tunay na pinagpala mo, mahal na Panginoon. Pinatunayan mo sa bawat buhay namin na ang kagalakan ay aming nakamtan, ang kapayapaan ay aming nakamtan, mahal na Panginoon, sa panong ito. Sa lahat ng problema, pagsubok na aming inaarap, tunay na hindi mo kami pinabayaan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At sa oras pong ito, narito po ang iyong mga pinagpalang mga anak, mahal na Panginoon. Ikaw ang nakakalam, ikaw ang nakakabatid ng kanilang isip, mahal na Panginoon. Sa oras pong ito, ikaw, mahal na Panginoon, ang tumugon, mahal na Panginoon, kung paano maresolbera, kung paano nila makamtan ang iyong kapangyarihan. Panghawakan mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Patuloy mo kaming tulungan na kami ay maging matagumpay sa aming pagkikipagbaka sa sanlibutan ito, sa mundong ito, malapay noon. Hallelujah. Ito ay malakas, malapay ng hatak ng sanlibutan ito, malapay noon. Kaisipan ng mga gadget, malapay noon. Tulungan mo kami na kami, malapay noon, hallelujah, ay patuloy makalakad na may takot sa iyong banal harapan, malapay noon. Pawiin mo sa aming puso at isipan ang lahat ng sagabal sa paglilingkod sa iyo. Pagpalain mo kami, malapay noon, ipagkalubos sa amin ang kalakasan, pagkatakot, pagpapakumbawa sa iyong harapan hanggang sa iyong pagbabalik. Pagpalain mo kaming lahat, malapay noon. Tulungan mo kami, malapay noon, na ay may sagawa ang iyong kalooban. Hallelujah. Purihin ka, malapay noon. Ito ay pinaabot sa iyo, malapay noon. Hallelujah. Na kaming lahat iyong pagpalain, lahat ng gawa ng kaaway hadlang, malapay noon sa iyong paglilingkod sa iyo. Ito po ay iyong pawiin. Pagpalain mo kaming lahat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Glory, hallelujah, hallelujah, glory to God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah. At pong sawayin, tayo po ay naturuan na. At ito po ay ating napapatunayan ng ating maintenance. Walang iba. Yung patuloy na pagtitiwala sa ating buhay na Diyos. Ano mang karamdaman dumarapo sa ating katawan sa oras na ito, lahat ng uring karamdaman, walang imposible kayang pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Magkaroon lamang po tayo ng pag-asa at tiwala sa ating buhay Diyos. Mahal na Panginoon, sa oras pong ito, narito po ang iyong mga anak, patuloy nagtitiwala sa iyo. Ang aming mga katawang ito, mahal na Panginoon, hindi exempted, mahal na Panginoon, hindi magkaroon ng karamdaman. Subalit ang karamdaman namin ito, mahal na Panginoon, patuloy po namin inaasa sa iyo. Ano mang uring karamdaman, lagnat, trangkaso, ubo, TB, diabetes, high blood, sakit sa puso, be healed! Kaso! In Jesus' name! Pagkabingi, pagkapilay, pagkabulag, panglulupay-pay, panghihina, kasaot,
be healed in Jesus' name. To the first prayer of the beloved pastor, in the name of Jesus. Hallelujah, glory to God. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Purihin po ang ating mabait na Diyos, ang kapurihan at pasasalamat ay walang iba sa ating buhay at makapangyarihang Diyos lamang. Pagpalain po tayong lahat ng ating mabait na Diyos. Ating pagkapakan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Alam po na magpupuri, pasasalamat at tayong sa napakabait na Diyos lamang. Tayo po mamatid ay tumalon, tatlong beses sabi, hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord, praise the Lord. Alam na magpupuri, pasasalamat po na dakila, tanging sa ating mahal na Diyos.